Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo makaaral sa restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni... OMG mga kababayan, isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ng isang bulad na tuyo. Dahil dyan mga kababayan, abay may natarantat ng atog. Maniwala po kayo, mayroon po akong napanood na video. Pinapanood pala si Mayor Basti Duterte at itong mamang ito ay nataranta at nangatog. Ang tanong, sino kaya ang mamang ito? Panoorin natin mga kababayan. Let's just be friends lahat tayo. Huwag tayong mag-away-away. Andito ang PDP, andito ang Reform PH and Reforma. Andito ang Maisog and hindi ko na mababanggit yung lahat ng parallel groups. Reforma Pilipinas. Magkaisa tayong lahat. It's time to move. Move with positivity and optimism. Let go of yourselves. Give your all for the country. Lahat ng gagawin natin, hindi para sa atin, kundi para sa bayan natin. Let's make this happen. 2 taon, 2028 na. Yun na. Kaya natin to. Yes. The surveys are telling. The surveys are telling. Yes. So we just have to push harder. Correct. Push harder. Huwag kayong titigil. Walang titigil. Pagka you are facing adversity, hindi kayo nag-iisa. Ako si Mayor Sebastian Duterte ng Davao City, kasama nyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Allahu Akbar. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Vice President Inday Sara Duterte! Ang President Duterte, mabuhay! Maraming salamat and God bless you all. Ayan na mga kababayan, nang dahil dyan nangatog po. May nangatog po. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. May nangatog po mga kababayan, nang dahil dyan mayroon pong nangatog na isang mama. Hindi ko lang po alam kung bakit po siya nangatog. Dito po sa matindi, mabigat na mga speech ni Mayor Basti Duterte. Grabe mga kababayan, nakita na naman po natin ang Tatay Digong 2.0. Nako, si Bibi Inday pa nga lang, hindi na sila uobra. Bagamat babae, napakatibay, napakatatag at napakatapang sa prinsipyo. Kahit sinong bumangga, giba mga kababayan. Aba excited na ba kayo malaman kung papaanong nangatog itong isang mamang ito na nakatanghod pala, nanunood pala dito kay Mayor Basti Duterte? Excited ba kayo? Sige, huwag kayong aalis dahil ipapapanood ko sa inyo kung sino nga ba ito na nanginig, nangatog, nataranta. Mga kababayan, at paano siya nataranta? Ano ang kanyang naging reaksyon? Kailangan nyo pong panoorin ito hanggang dulo kung gusto nyo pong malaman kung sino yan at paano po ang nangyari sa kanya. Bueno mga kababayan, makikisuyo muna tayo sa mga ngayon palang bumisita sa akin channel. Paki-like at paki-share at paki-subscribe na rin kung inyong mamarapating kabayan. Pindutin mo na rin ang notification bell all. Wala naman po itong bayad. Maraming salamat sa iyo kabayan ha. Ito'y tatanawin kong malaking utang na loob sa iyo. Sapagkat ngayon, buo na po ang Rage Coalition or ang pinagsama-sama ng mga Duterte supporters. Nagkaisa na po ang mga DDS, samantalang ang mga DDH ay hanggang ngayon wala pa rin po silang kandidato dahil masyado pong tinatabunan po ang kanilang kandidato. Tambak-tambak, milya-milya na po ang layo mga kababayan. Sa lahat ng sorbe, BP Inday Sara po ang mananalo sa 2028 at pandaraya na lang po talaga ang kanilang maaaring ipanalo. At ito nga po impeachment para hindi makatakbo si BP Inday Sara. Pero andyan na po si President Basti Duterte. President po yan mga kababayan.
Ha? President po yan. Kung matatanda natin, pag may president, may vice president. Ah. Si President Basti Duterte ay pag pinilit ninyo si VP Sara na i-impeach, dayain ninyo sa eleksyon, ayan po ang aming matinding pangbato at makakaharap ninyo. Ang Xerox na Xerox copy kay Tatay Digong. Sabi nga nila, bugoy-bugoy lang daw ito noon eh. Pero tingnan nyo naman pag magsalita ngayon, nako, may impress po kayo. Dahil nga dyan mga kababayan, yung kanina ko pa sinasabing nataranta at muntik na po. Muntik na po. Alright mga kababayan, ituloy na po natin ang ating usapan. Paligoy-ligo ka pa, BMR. Pero dito pala sa video ito mga kababayan, bago tayo magpatuloy, nabanggit ko na nga kanina, nagkaisa na po ang mga DDS, no? Sana isa puso po natin ang ating pagkakaisa. Marami po tayo rito mga naging nakaharap, no? Na mga naging katunggali, kapwa natin DDS vlogger, no? Pero ngayon po, isasantabi na po natin 'yan kasi po mga personal na mga usapan lang po 'yun, para lang po sa mga sarili-sarili nating interes 'yun. Dito ngayon, pagdating sa pagsuporta ng Duterte prinsipyo mga kababayan, magkaisa po tayo. Itigil muna natin, isantabi natin ang ating personal na mga hidwaan na mga vloggers. Ako po, bilang isang maliit na vlogger, alam ko naman, mas maraming mas magagaling. Marami pong ang mas matatalino. Marami po ang mas malalaking mga vlogger kaysa sa akin. Pero ako ay humbly appeal, no? Umaapila ako. Taos puso akong nagpapakumbaba na sana, ito na po, matagal na natin inantay na sana mayroon pong mag-lead sa atin. At ito na nga sa katauhan ni Mayor Basti Duterte. Panoorin natin ito mga kababayan. Si Mayor Basti Duterte. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, you know, in a very nice restaurants. Tama na yan. Namin, ang ulo ni Isang ulo lang daw po talaga ang kailangan namin. Ang ulo ni... Ayaw cool! Bata pa ko cool! Tuloy, Mayor Basti! Kaya, you know, this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, you, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, akala ko tatapusin pa yung kanta eh. Sige, upo lang kayo, relax lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker Bebot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Congressman Leandro Leviste, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Hinlo, Attorney Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Respiso. Attorney Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Baka nagtataka kayo, tumahimik ako eh. Tumahimik ako pagkatapos ng wala, talo si Marcos sa Davao eh. Andali, balikan lang muna natin mga kababayan. Ang binanggit po ni Mayor Basti, kung makikita natin, narinig natin, yung iba po dyan, mayroon pong mga kanya-kanya ngayong nangyayari na mga medyo, alam nyo na, sigalot, no? Hindi natin alam kung ano talaga ang katotohanan at sino talaga yung mayroong punto. Pero alam po ng karamihan sa mga DDS, no, na itong mga ito ay mayroon po silang mga hidwaan sa bawat isa. Naranasan na po natin yan noon, dito nga sa mga Banateros, di ba?
kaming mga bisdakeros, nagkaroon na po tayo ng mga pagkakataon, no, na nagkaroon po tayo ng matinding ano noon sa banateros at versus bisdakeros. Pero alam nyo mga kababayan, sa puntong ito ay nagkakaisa na po tayo. At kaibigan naman po talaga natin ng mga banateros nung bungan, no. At ako po saludo po ako personal sa banateros, lalo na nga kay Banat Bay, dahil si Banat Bay po talaga ay kinikilala ko na para sa akin ako ito sarili ko lang opinion, hindi ko po ito sa pinupuri or itinataas si Banat Bay. Si Banat Bay po talaga ang kinikilala naming mga DDS, na siya yung haligi ng DDS vloggers, no? Para lang ito sa akin, no? Siya yung kasi una, ang basehan ko lang naman dito kasi siya lang po ang bukod tanging vlogger na sulo niyang na-interview itong si Tatay Digong mismo, presidente pa siya. 'Di ba? So, mga kababayan, para sa akin, hindi ko naman sa binubuhat ng bangko, pero kinikilala ko po yung pagiging ahid ng milya-milya ni Banat Bay at ang grupo nga po ng Banateros. Hindi ko naman po minamaliit din yung Bisdakeros. Diyan din po si Bisdak dahil isa pong sikat at kilalang vlogger. Ako naman naman po, wala naman ko kwentang-kwentang vlogger, mga kababayan. So ako nananatili lang pong pinakamababa sa lahat ng mga vlogger, pinakamaliit para sa akin, no. Tanggap ko 'yon, wala akong problema doon. Pero bagamat na ganoon, nagkaroon po kami ng mga kunting di ba? Pero alam nyo, bago pa ito nabuo na coalition na ito, marami na po ang nagkaroon ng mga hidwaan, iba't ibang mga vlogger. Hindi ko na babanggitin para wala na po tayo manuhan kasi nga ito na ngayon ang ginawa ni Mayor Baste, no? Pero bago pang buo itong si Mayor Baste, ito naayos na kami ng mga barateros at mga bisdakeros. Kaya tuloy-tuloy na tayo ngayon, buo na kami, buo na tayo. Tapos ito ngayon na mga ibang mga grupo, sa tingin ko, kaya nga coalition na Rage coalition nga itong tinatag ni Mayor Baste. Mukhang siya na ngayon ang united factor, no, para sa amin lahat. Kanya-kanya, sabi nga ni Mayor Baste dito, may mga kanya-kanya tayong kayabangan. Pero ako, para sa akin, Mayor Baste, hindi mo man ako kilala, hindi mo man ako nakita or narinig personal, pero para sa akin, ako po ay siguro isa na sa pinaka-tanggap ko na pinaka-walang kwenta at pinaka-mababa sa lahat ng mga DDS vloggers. Tuloy natin mga kababayan. Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, yung alam nyo na, yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit. Wait lang BMR, paano mo ba nasabi na itong si Bangag, itong may nangatog na tao? Sino ba itong nangatog? Mamaya, ito. Kunti lang, sandali lang, ha? Yeah. So sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban, na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di, bukas patay na kami kung takutin namin yung 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan. Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President, siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to gusto maging presidente. Correct. He will redeem the Marcos family name. Correct.
So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala yung tao na yan. Ayan mga kababayan, ganun din pala kagag yung tao na yan. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. OMG mga kababayan. Wala naman akong political lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor, basta, panimbuangan ka. Mga Oh, nangatog mga kababayan. Ito na po. Ito na po ang nangatog. Panoorin ninyo kung paano po nangatog, ha? Totoo ba ang nangatog? Sino ba ang nangatog? Eto. Charan. Panoorin natin mga kababayan. Sabay-sabay. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Magandang araw po sa Ngayong Martes, Abril na ang 14. Teka. Abril na ang 14. Ngayong Martes, Abril na ang 14. Tama ba yan? Sabi naman ng mga magko-comment dito ngayon. Unahan ko na kayo kasi may magko-comment dito, tiyak, sasabihin nila, Mar, ano bang masama dyan? Ngayong Martes, Abril na ang 14. Ano masama dyan? O di, tanungin mo sa teacher mo. Kung wala bang ano yan, wrong grammar ba yan? Sabi ko rin, onja, fake news pa di ayda. Sabi rito, onja, fake news pa di ayda. Onja, ninja lang mo, patay ninjo. Bulanon po ito mga kababayan, no? Sabi nga rito, pangalan niya, Marilu taga Bohol. Bulanon si madam, yung nakagawa. Sabi ko, pinanood ko ito talaga, inulit-ulit ko. Baka naman inedit lang ito. Di ba mga kababayan? Nalipay na unta ko kay nakita nahos ado pero hamis man sad dagway, hahaha. Hindi ko maintindihan yun, no? Nakita nahos ado pero hamis man sad dagway. Ang alam ko lang, hamis dagway, yung makinis ang mukha. Oo. Ngayon mga kababayan, ano bang nakakatawa dyan, BMR? Paano mo masasabing ito ay nataranta? Kaya, ito mga kababayan, ito ay clips lang po ito at kinuha nga ito ni Marilu taga Bohol, no? Ulitin lang natin ha. Ulitin lang po natin kasi nga po, ang akala ko, edited lang ito at ginamplang para magkaganon. Kasi dapat, ngayong Abril, Martes, 14. Di ba dapat ganon? Ngayong Abril, Martes ng ngayong 14 or ngayong Abril, Martes, di ba? Ngayong Martes 14 ng Abril, ganon dapat, di ba? Hindi yun eh. Ngayong Martes, Abril na ang 14. Ano ibig sabihin? Yung 14 ba, Marso? Di ba wrong grammar? Presidente ka eh. Tapos mga kababayan, hindi pa ako nakontento. Pinuntahan ko po ang kanyang original. Tingnan niyo po itong background ha. Tingnan niyo po itong background. Yung background po nito ay blurry, di ba? Tama hindi? Tapos yung kanyang mukha dito ay malinaw. Tama hindi? At isa pa mga kababayan, abay napakagandang lalaki dito ni mga Pangulong Marcos. Mukhang walang sakit mga kababayan. So iniisip ko, baka naman edited lang ito. Baka hindi ito yung totoong video kasi ang pagkakatanda natin, ang huli nilang pinalabas na video ay payat daw si BBM, di ba? Payat siya. Inahawak-hawak pa kanya mukha, payat siya kaysa dito. Dito kasi maganda na yung aura niya. Kaya sabi ko, baka naman inedit lang ito nitong ating mga kababayan. Hindi ko naman sa tuloy na pinagbibintangan pero bilang gusto natin ng makatotohanan, inalam natin.
Saan ba galing tong video na ito? Dito pala ito galing mga kababayan. Ayan. Nakita nyo naman ha? Hindi ako nakafollow ha? Ayan ha? Bongbong Marcos mismo yan. Kanya mismong vlog yan. Same. Hindi po inedit. Oh, ayan oh, yung background blurry din. Mas maganda pa nga ito oh. Oh, kita mo mas maganda pa. Di ba ang ganda ng aura? Hindi naman payat. Malusog, maganda, di ba? Ang tanong, gaano kaya katindi ang filter? Di ba? Kasi ayon nga doon sa ano nilang pinalabas, payat eh. Oh, mayroon pa nga tayo nakita doon ng picture noon na ganito nakapayat. Asa mayon? Ayan oh. Oh, pero ang layo ano? Tingnan nyo mga kababayan oh. Sige nga. Di ba? Ang layo oh. Tukog, mukhang tukog na to eh. Mukhang tukog na to. Samantalang ito, diretso oh. Ganda ng liig. Ang ganda rin ng mukha. Oh. Pero dito, medyo mas makapal pa ang kilay, mga kababayan. Parang dito, manipis na ang kilay, ano? Ayan oh. Parang kalbo na yung kilay, pero dito mas maitim pa yung kilay niya. Ano nga natin? I-zoom in nga natin to. Oh. Tingnan nyo mga kababayan, ano? Mas makapal ng konti ang kilay nito. Napayat. Ito naman kasi malusog na. Tingnan nyo. Sige nga, tugtugan natin tong original na video. At yan ha, tingnan nyo ha mga kababayan ha. Same ang background. Ang background niya ay blurry. Katulad din kanina na napanood natin. Ito, tuloy natin tong video niya. Ano ba sinasabi niya rito? Mahigit 20 piso. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, Oh, hindi po mali no. Tama po, hindi po inedit. Ito po talaga yun. magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback. Oh, same, di ba? May malaking rollback sa presyo ng... Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Oh, di ba? Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Di ba? At yung kanyang aura dito, mga kababayan, kung titingnan natin, ibang-iba oh. Pulidong-pulido, as in batak na batak oh. Oh. Wanat na wanat kisa dito, oh. Tukog na itong isa eh. Di ba? Ibimar, anong sinasabi mong nataranta? Ito, papaliwanag ko sa inyo mga kababayan. Nakikita niyo ba itong background ko? Ayan o, may mga pumuputi-puti. Ayan o, makikita nyo. Kita nyo, ayun yung watawat, di ba, may pumuputi-puti. Ito po ay green screen, tawag dito itong background ko. O, yan. Green screen po yan. Di ba? Ngayon, ito naman kanyang background, blinar lang. Yan yun yung background niya talaga siguro. Pero blinar. Ngayon, highlight na highlight talaga siya, no? Kung titingnan mo rito mga kababayan, di ba kailan lang napakapayat na payat niya? Wala pa naman isang buwan yun. Ang payat niya, tsaka hindi ganito. Oh. Ha? O ito ngayon, halos ito yung itsura niya noon eh. Tapos tingnan nyo, manipis ang kilay oh. Dito medyo makapal pa. Tapos ito yung mukha niya oh, talagang ano. At saka yung liig niya mga kababayan oh, puno na oh. Di ba? Punong-puno na. Ngayon ang, di ba, paano mo sinasabing nataranta ito sa speech ni Mayor Baste? Itong paliwanag ko sa inyo mga kababayan. Itong background niya, edited yan. Di ba? Itong mukha niya, siguro, sabihin na lang natin hindi niya edit, yan talagang mukha niya. Pero gayon pa man, kung yan ang mukha niya, parang ang bilis, di ba? Ang bilis niyang tumaba. Ang bilis niyang tumaba mga kababayan at ang bilis niyang gumanda yung aura. So, mayroon talaga yung editing dito. Ngayon, hindi natin sinasabing AI yan, ha? Ang pinapaliwanag lang po natin dito ganito. Despite na ito ay edited na video, mga kababayan, despite na uploaded ito, hindi ito live, napakalinaw nga, bakit wala man lang nag-edit nito? Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo.
Simula Martes, Abril na ang 14, Wala man lang nag-edit dyan sa mga editor niya? Or wala, ang yung scriptwriter niya, hindi man lang yan inano? Na sandali, simula Martes a 14 ng Abril. Di ba dapat ganun? Sige nga, simula Martes 14 ng Abril. Di ba dapat ganun mga kababayan? Tama hindi? Hindi yung simula nga yung Martes, Abril na ang 14. Di ba ang pangit pakinggan, mayroon kang editor, mayroon kang scriptwriter, presidente ka, pero ganyan yung sasabihin mo, edited na yung video. Ano ang punto natin mga kababayan? Di ba taranta na sila dito? Pati yung kanilang editor, pati yung kanilang scriptwriter, natataranta na siguro, hindi man lang ito na-edit. Sandali, President, palitan mo yan. Palitan mo yung script na yan. Simula Martes ng simula Martes 14 ng ano? Ito, simula Abril tawag dito. Simula Martes 14 ng Abril. 'Di ba dapat ganon? Simula Martes 14 ng Abril. Hindi yung Martes. Ngayong Martes, Abril na ang 14. Parang mali eh. 'Di ba dapat ngayong Martes ng 14 ngayong Martes 14 ng Abril, dapat ganun, di ba? O, wala man lang nakapag-edit. Despite na edit, di ba, may editor ito? Tama ba yun? Tama ba yan? Sige nga, i-chat GPT na ninyo mga kababayan, i-google ninyo nga kung tama ba yung ganyan. Ha? Sige. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Mukhang natataranta na po sila. Dahil unang banat pa lang ni Mayor Baste, isa lang kailangan, ang ulo ng bulad, masarap yun. Yung ulo ng tuyot na tuyot, ang sarap nun, di ba? Di ba mga kababayan, yung tuyo, ang sarap nun, ulo. Di ba mayroong bulad, walang ulo? Meron naman iba, may ulo. Ayaw ng ulo, kaya ako minsan, gustong gusto ko yung ulo. Yung bulad ba, yung tuyot. Tuyot na kasi yun. Tuloy. Nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. Nako. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na dias Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN siya, ng sipon. Oh. May chat GPT na ngayon. Naku, patay ka diha. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako tapos kakasuhan ako. Pero ChatGPT. tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. Tingnan nyo. How it will affect your nasal cavity. Oh, yan. May cellphone na kayo lahat. Oh, chat GPT. Wala. Swindler. Ah, He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na pud ni.
Nagpahinga lang ako kasi grabe yung ano. Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabasin lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Because, unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Correct. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya and they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman namin lahat sa Davao. Walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tingnan nyo. Anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan. Yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi sayo nang kaupo eh. The most corrupt. Correct. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Naku po. Yan na nga sinasabi natin. Bakit di nila kayang babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Di nila kaya kasi wala nang silang nanakawin pa. Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, you know, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na yan kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong, yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak. Ano ba gusto mo sa buhay mo? Anyang mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Hindi na lang maawa ba? Kita nyo yung mga matatanda na nagmamalingke sa umaga, magdadala ng bayong, tapos pahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi sa nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Ang tapos, itong na to, patay na buguan eh. Kaya gusto ko man yan, pag inita nila ako, para ano naman, kaya nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Iyon! Hindi gurgur yan ha. Hindi yan literal ha. Ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to kabuok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Ang gusto ng ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina. May galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon,
kinuha ni Bongbong Marcos, nandun na sana tayo. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. To ha? Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. O safe na ba ako, attorney? Sabi ng kapatid niya hindi ako nagsabi nun di ba? Na-addict daw yung kapatid niya, ang maulagi na ba? Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo, andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yung may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang may mga ugali yung mga DDS Di ba? Oh. Ayan, real talk na yung mga kaya nga kumakabayan kanina pa lang sa intro Sabi ko, okay na kami ng mga banateros at mga bisdakeros, di ba? Natatandaan ninyo yun noon, nagkaroon kami ng mga isyo. No? Pero isinantabi na po natin yan dahil nga po sa iisa lang naman, pinaglalaban ng banateros, Duterte supporters sila. Kami naman mga bisdakeros, Duterte supporters din kami. So, bakit pa tayo kung personal lang din naman, sige, santabi na natin. Kasi, para sa atin lang yun di ba? Ang pinaglalaban ng mga Duterte ay tayong lahat, taong bayan. Doon tayo nakapokus So, kung doon tayo nakapokus, mag-isa tayo sa principal natin. Ito nga, ang mga Duterte. Tuloy. Kalimutan muna natin yon. Yes! Kung tanawa, hambugiro yung mga buang. Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Correct. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Magkaisa tayo. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin, who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Yes. Una, hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman din maniwala na sa kanila ngayon. Yes. Actually, if you are biased ka towards the article or the headline, you will support that headline. Yes. Yung traditionally, sanay kasi yung Pilipino na, or yung, not really the Filipinos only, but the entire world, they look up to the mainstream media kasi yun yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. Yes. But we all know na it can be manipulated. And it is, now, it is very well manipulated by... No, I do not blame them. May iba lang talaga na talagang rabid na anti-Duterte na mga tulad ng Rappler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Oo. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ika-cut off, pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of government have been weaponized by this administration. Yan. So intindihin na natin yun. Intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the roots. We campaign for our candidate.
Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, you know, lahat masang Pilipino man tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko. Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. Yes! Nasaksihan ko yan mga kababayan, yung sinasabi ni Mayor Baste, nasako lang, panahon ni Tatay Digong. Yes, sa Pangasinan. Nagulat po ako sa Pangasinan, hindi po kilala si Tatay Digong. Ang kilala po doon, si Fernando po Jr. at saka si Grace po. Si Grace po pala at saka si Binay Marrujas. Sila po, si Tatay Digong hindi. Pero pagdating po ng eleksyon, Tatay Digong po ang panalo sa Pangasinan. Tandaan po ninyo, ang Pangasinan, ikatlo po sa pinakamalaking butante sa mga probinsya sa buong Pilipinas. Una, Cebu. Ikalawa, Cavite. Katlo, Pangasinan. Tuloy natin. I just want to mention yung binanggit ni yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yan. They are in control of walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Correct. Lahat ng nations in the entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Economy kasi. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Yes. Kaya hanggang ngayon ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan, walang iba kundi si Rodi Duterte lang. Correct. Tama kayo dyan. Diba? Totoo yan. So siguro naman yan, nag-declare na yung kapatid ko and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman, malalaking negosyante talaga that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan, walang mga sasakyan. You know, yung sinabi ko kanina nga, it really breaks my heart. You know, yung living conditions ng tao ngayon. Sometimes, you know, it makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. You know, I am guilty because I have may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. It makes me feel so bad that the other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Kaya naman tayo nandito. Alam ko, mahal nyo yung tatay ko dahil alam nyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. We have to, you know, turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rodi Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayo lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. Correct. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Kaya, be optimistic, maniwala kayo na we can take our country to greater heights.
Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin na pinapanaginip natin. Isa, lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansariling nating gusto. We have to be selfless public servants. Yes. Unang-una yan sa lahat. Kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Sabihin na natin, oh, may nakawan nangyari, bigayan ng pera, whatever. Kasi that should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra? Gusto nyo pa? Oo. Ubusin talaga You know, sa iring. kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Ang galing ni Mayor Basti, mga kababayan, habang napapanood ko to, tatay na tatay digong ang mga sinasabi, ano? Puro talaga sa taong bayan ang pagmamalasakit. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, you know, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni... Ayan na, mga kababayan! Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ng tuyo. Mga kababayan, kung may ngumuyang-nguya ako, ano po ito, hindi po ito bubble gum. Luya po ito dahil madalas tayo makatilalamunan. No? Kaya tama talaga mga kababayan, nataranta talaga ito si BBM. Dahil biruin mo ba naman, ngayong Martes, Abril na ang 14. Aba mga kababayan, nagtanong po ako ng grammar kay ChatGPT. Anong sinabi ni ChatGPT? Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback. Ayan na. Tinanong ko po si ChatGPT. Ang sabi ko, ang tanong ko kay ChatGPT, ganyan po ang sinabi ni PBBM sa kanyang announcement tungkol sa rollback ng langis. Sabi ni ChatGPT, kung ganyan ang sinabi ni Bongbong Marcos, medyo may pagkukulang sa grammar kung susundin ang formal na Tagalog. Ang sabi niya rito, ngayong Martes, Abril na ang 14, sabi niya, ano ang issue? Kulang sa I, linking verb, sabi niya. Medyo hindi maayos ang pagkakaayos sa pizza. Yan, sabi niya. Mas tamang forma, ngayong Martes, ika-14 ng Abril. Ayan o. Ngayong Martes, ika-14 ng Abril. Yun ang sinabi ni ChatGPT. Ngayong Martes, ika-14 ng Abril. Ang sabi niya, Mga minamahal na kababayan, meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14. simula Martes, Abril na ang 14. Ang sabi ni ChatGPT, ang tama dapat ay ngayong Martes, ika-14 ng Abril. Yan pala ang tama. Oh. Sabagay, always may tama naman to si Marcos. Kaya, you know, this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, you, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo. Tanawa, nasuko na po ko. Pero, tama yun kasi si Martin, wala naman. Si Bongbong na ang sunod.
Tama yon. Si Martin yung talagang mautak na marunong magmaniobra ng Congress eh. Ngayon, baka si Charis. Uy, sino yung Charis? Sino yun? Kilala niyo yun? Charis. Oh. Kasi rinig ko, chismis lang to ha. Chismis, wala akong sinasabi. Oh. Puppet speaker lang yan si, yung speaker ngayon. Hindi ko lang alam sino yan, Charis. Basta Sino yung narinig Charis? ko, Charis daw. Atay. Hala mo diha. Wala mo na rin. Basta ako, nagsalita na ako. Yun yung nasa puso ko, yun na nasa isipan ko. Kung maniwala kayo, okay. Hindi kayo maniwala, okay lang din. Kung hindi ko maniwala tayo dito lahat, nabangag talaga yung nasa taas, alam nyo na anong gawin nyo. Ano? Ilagay natin ang Vice Presidente sa 2028 Oh. na Pangulo natin. Yes, mga kababayan. O, baka naman iputo na ng itong mga DDH, ha? Ilagay natin na Pangulo natin ang Vice Presidente sa 2028. Hindi ngayon, ha? Hindi po kami apirado. Yan antay po namin matapos ang kanyang term. Patapusin natin. Masyado kasi kayo mga haters, eh. Ito lang, yung mga nananawagan na gusto natin ng radical, revolutionary movement. Gusto nyo? Sumama kayo kay Leandro Libiste. Yan. Pumunta kayo doon. Hindi, kilala ko yan noon pa. Kilala ko si Leandro. Pumunta yan ng Davao, nagbigay yan ng mga solar panel sa isang indigenous community doon sa Davao City. Matagal na. So, may yan sa CSR na ginawa doon. Kaya mabait yan na bata. Mas matanda ako ng konti eh. Mabait yan si Kong. Mabait yan. Kaya yan naging ganon. Kasi alam mo yung mga mababait na tao, pag ginalit mo, patay ka talaga. Mag-ingat kayo. Ayan pa, may isang isiraulo si Attorney Harold Respiso. Sabi ko nga nakita ko tong gago na ito, sabi ko, puta, hindi lang pala ako ang siraulo dito, may kasama na ako. Wala yung isang Israulo din, si Kiko Barzaga. Pero pag I want to talk to the younger people in the cameras. Subaybayan niyo yung mga bata na yan, yung mga tao na yan. They are the future of Philippine politics. Sino ba namang si Raulo na lalaban ng administrasyon, magiging opposition, lalo ng ganito ka-abusado? Oo. Correct. You know, what seemed to me, yung ginawa nila sa tatay ko, was a state kidnapping. Teka lang ha, mga kababayan. Di ba? Kaya nga tiklop ang mga dilawang tae. Sorry ha, sa mga kumakain. Tiklop ang mga kakamputa, kakamping, kakantuta. Nagpangit yata. Sorry. Hindi po yun ha. Basta mga kababayan, di ba nagtiklop sila, kumain sila ng tahe nila, kain ng suka na sila. Kasi talamak itong administrasyon na to eh. Ginawa na sila nung araw eh. Gusto pa nila siguro mauulit eh. Di ba? Anong ginawa sa kanila noon? Kaya nga sila nagpa-EDSA Revolution 1 eh. Dahil sa senior eh. Anong ginawa sa kanila? Ngayon, ito na ang junior ngayon, nagbabalik. Aba kung gagawin nila yun sa tatay nila, mauulit din sa gagawin din sa kanila ngayon, baka mas matindi pa. Kaya anong ginawa nila ngayon? Imbes na makipag-away, ay, ano na tayo, friends na tayo ngayon. Diba? Tiklop sila. Oh, tiklop. Ganun lang talaga mga kababayan. Yung mga bata na yan, di natatakot yan. We need people like them. Yes. We need people like them. May iba naman, diplomatic, parang si Senator Bongo. Okay yun. Hindi pwedeng lagi tayong galit lahat.
'Di ba? Dapat may mabait din sa atin. Okay, mabait naman talaga si Senator Bongo. Hindi, good nature na tao si Senator Bongo. So, ano pa ba? Kumain na kayo? Ha? So ano, sige. So yung coalition natin, ang tawag nito United Front. So ibig sabihin nun, from the word united, nagkakaisa tayo. Yes. Okay? So kung kaya niyong palawakin, yung mga miyembro nyo, magpalawak tayo. Tapos yung mga sinasabi ng mainstream media, i-correct natin. Yes. Kasi binabalik nila lagi yung confidential funds ni VP Sara, and yet, sasabihin ko ulit, yung estimated loss to corruption in the Philippines right now, umaabot na sa Ayan, trilyon. mga kababayan, mukhang nawala na yata. Trilyon! Nawala na yata ang ano ni Mayor Baste. Wait lang ha. Tingnan natin. Mukhang nawala na yata ang recording. Biglang nawala. Oh. Ewan, bakit kaya nagkakabiglang nawawala yung ano ko mga kaubayan ha. Anyway, kung naririnig nyo pa ako ngayon, ay tuloy lang po natin ano ho. So, nasabi naman ni Mayor Baste ang kanyang mensahe dito. Ang bandang huliyatan nito ay mukhang dito na nakafocus sa pagkakaisa ano ho, mga kababayan. At kailangan magkaisa po tayong lahat. Huwag po nating pabayaan. Sandali lang ha. Tingnan na natin kung ituloy-tuloy lang natin kung magsasalita pa si Mayor Baste. Against the 125 million na nakihirapan nga sila. Tayo po ay patunayan. ano ba? Kasi nga po ang inaasahan lang ng mga Duterte. Can ay you see tayo how lang po absurd that ng mga is? taong bayan. Tayo ng mga social media vloggers. So, Ngayon, kung tayo yung ay, messaging lang, kasi wala sa atin yung mainstream media eh. Pilit pa rin ang You kayamanan try natin, to eh, talk, atin pa rin i-correct nyo. Wag isa muna sa kayong ulo. magalit. At hindi pa rin tayo Be on a level isa. na Dito nga po sa na gusto nyo lang pinaglalaban ng iparating mga yung Duterte, yung opinion ating nyo mga at tingin nyo karapatan. Tayo po ng mga sa pinaglalaban kung sino ng man mga makakausap Duterte. nyo. So mga Kaya panya kung lang hindi tayo, pa rin po malinis. magsalita, Wag na natin gayahin yung mga- ating kakapitan. Kaya mga kababayan, ako po bilang isang Grabe wala namang kahugaw. po karapatan Dumi na talaga ng manawagan sa politika. mga malalaking mga vloggers, mga sikat na Ako vloggers, kasi okay lang ako. Wala mo nang pakialam sa sarili ko. Wala talaga akong pakialam kung ano-ano sabihin. Basta ako, ginagawa ko na yung trabaho ko. Pag yung araw na tumakbo ako dyan, tapos di ako nanalo, ibig sabihin tapos na ako. Pero wag nyo, lalo na nga you po know, yung mga I've been kasama natin, experiencing this ever since I went into politics. No, ever since Rudy Duterte became the president, hindi, in the world, Nagulan na naman sa live. It's a nasty place. Sa Congress. It's really nasty. Nandiyan na sila ngayon. So, Kaya mga tingin ko kababayan, tama naman yung sinabi ng so, Vice Presidente. Tigilan na po natin sana yung ating Magkampanya lang tayo, maayos. kawayan, mga labanan. Kung ano man yung mga Ayan na. plataforma niya, pinakita niya na mga nagawa niya, yun ang sasabihin natin. Yes. Huwag na tayong pumatol, tama yun, huwag na tayong pumatol kasi ayaw ko rin, ako na lang, gusto kansawanay man ng Claire. Anti-Claire, masuko, magagalit na naman yan eh, alam ko eh. Alam mo mga kababayan, parang itong gamit ko, itong nangyayari sa ano ko, parang may multo, bigla na lang nawawala ng sound, no? Wala pa akong ginagalaw, oh. Habang nandito tayo, wala pa akong ginagalaw eh. Pero bakit bigla na lang nawawala ng boses? Tingnan nyo, habang nagsasalita ako, tuloy-tuloy lang, pumasok na ang salita ni Mayor Baste. Tuloy natin. Sagot na naman yan. Buwang? Buwang. Oh, kung baliw sila, baliw din ako. Ganun lang naman. Pero alam mo, yung observation ko lang, this is only my observation. Yes. Mahirap yung mga tao nakaupo sa, you know, in a seat of power, tapos ganun yung ugali, na mahilig manggipit at mga abuso ng mga maliliit na tao. Patay tayo dyan. Mahirap yan. Kaya ako rin, gusto ko yung nilalabanan ko, malaki rin naman. Yeah. Para kung makukulong man ako, matatanggal ako sa pagka-mayor ngayon, o mamamatay man ako, at least worthwhile yung ginawa ko at para sa sambayan ng mga Pilipino. Kaya nga kaya kaming
mga supporter talaga. They only pick on people na kaya. Only pick on people na kaya nila. Diba? Nawawala Pero, ako. Tingnan nyo mga kababayan, wala pang hindi nila kaya ang masang Pilipino. So, tuloy That will natin. never happen. Yung Hindi nila sinasabi kaya. ng Mayor Baste, ayun, nawawala oh. Bukas Ewan ko, na nakikita ang ninyo. mga Kasi isipan nawawala. at mga mata ng Nakapagtaka, Pilipino wala po akong ngayon. ginagalaw dito. Bakit biglang... Alam nyo mga kababayan, Bakit isa lang nagsasabi na tama? Kayo hindi nyo alam? hindi ko lang alam ko kasi nila na sa social media ang hawak. Energy ng- level 10 nga daw eh. Ano eh. Not following instructions. Ngayon, nakita na po nila. Tingnan nyo naman, di ba? Ano na sila sa Mita, sa Facebook. Ang hindi ko talaga makakalimutan mga kababayan. Mula ang tinatawag nila si YouTube, si Google, at saka si Mita sa Facebook. Kayo, Ganito na po, nagkahito-hito na nilalagay talaga, nyo mga talaga ako kababayan. sa alanganin ba? Live, uploaded videos. okay lang. Mayroon pong nangyayari na... Alam mo, Hindi. Yan o, bumalik na naman o. mak- Oh, yung, nawawala. yung tatakbo na yung tatay ko. Lahat hindi talaga O, kita nyo? kay isa ring value Malakas pong signal ko mga kababayan ha. Malakas pong signal ko pero bakit biglang nawawala o? Oh, yun. ayun o. Kasi alam ko Hindi talaga, ginagalaw. Nawawalan po ng sound. Yan po pagka sinasabi ko sa inyo. nahamon yun, Na talagang ano, ibibigay ito lang niya signal talaga ko, ha? buhay Ito lang niya mga para sa kababayan. inyo. Baka makita niyo. Nawawalan Kaya talaga kami, yung ano, hindi yung, kami pumayag. signal namin. Pero siguro, tingin ko lang, Nawawala talaga. hindi ko naman pwedeng hulaan yung ano nasa isip niya. Mahal niya talaga kayo at yung bayan niya. Pero patuloy na ano sa background. Hindi Kaya kaya ngayon, ito na mga kababayan sa sinabi ni Mayor Baste pagka na pumupunta focus ako tayo ng dito Netherlands sa doon sa social detention media. unit, Dito kinakausap kasi ko. ang papanalo din kay Tatay Digong nung panahon ng Can never diba? imagine Tama, di ba? someone who would, Na you know, pati like yung aking, in ano, speed, an actual individual in front of me Nadjo-joke lang na rin that would yata. actually give away his freedom and his life for Alam his ko po country. mga kababayan, napakalakas po ng ating internet eh. Pero, ayun po, bakit Kahit ganito tatay pa ko sa- siya, I am so Marami po kasi sa amazed. inyo, no? Sinasabi, And "Di I ba, am very, hindi kami nag-notify. you know, Nag-upload ka honored na pala, oh. Tingnan nyo, nakatuloy-tuloy yung play ng video. he is my father. Wala pa akong ginagalaw dito, mga kababayan. Nanonood din ako eh. Bigla na lang nagiging device not connected or not available. Saan oras? Mantakin nyo. Saan oras, boy? Hindi ko naman po binunod. Wala Ah? naman pa akong ginagalaw dito. Bakit nagkaroon ng device not connected not available? Hindi, While ongoing na Basta, video. Imposible kung naman din kung ano yan, may problema, habang nakalive you ako commun- dito, may we have to multo na- communicate with each other. na Okay? gumagalaw ng ano, Let's just be friends, may lahat technician tayo. na pumapasok Huwag tayo sa- mag-away-away. Andito ang PDP, Ano? andito Diba? ang Reform, Hindi ko mga Reforma, gadgets, no? Reform Mayroon po PH, talagang, and pangyayari Reforma. dito sa- Andito ang Maisog, sa atin sa and internet ngayon. hindi ko na Pero mababanggit kaya yung lahat dahil ng parallel sa- groups, Reforma Ito si Pilipinas, Mayor Baste nagsasalita na. Ha? Ito mga kababayan, share ko sa magkaisa inyo, ha? tayong lahat. Hindi nyo naman narinig It's time yun, to eh. move. Share ko sa inyo yung signal. Move with Paano kalakas. Ito, positivity pakita and ko sa inyo. optimism. Ayan, Let go ayan o. of yourselves. Ang upload, Give oh. your all for the country. Halimbawa, itong video na to, Lahat ano ng na gagawin i-upload natin, ko to. hindi para sa atin, Ayan po yan, mga kundi kababayan. para sa bayan natin. 721. Ngayong download ito. Let's make Hindi this na happen. Natin, download yan dapat. Ayan, 2 taon, 488 2028 na. Kaya natin to. 488 Mbps. Napakalakas po niyan mga kababayan. Okay lang yan. The Ulitin surveys natin ha, pakita ko sa inyo para are telling, para the surveys maniwala are kayo talaga telling. na- So we just have to push harder. Push harder. Live yan. Huwag kayong titigil. Oh. And always remember, pagka you are facing adversity, hindi kayo nag-iisa. Ako si Mayor Sebastian Duterte ng Davao City, kasama nyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Allahu Akbar! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Vice President Inday Sara Duterte! Maraming salamat and God bless you all. Download and upload mataas. Ibig sabihin, manonood ka o kaya ikaw mismo mag-live or mag-upload, 800 oh. Ang lakas.
Pero bakit itong video ko, itong video na to, wala. O, Dito natapos ang na, mga maisog kababayan. and hindi ko na mababanggit yung lahat ng parallel groups, Reforma Pilipinas, Oh. Wala pa rin. magkaisa tayong lahat. So hindi po It's time to internet, move. kasi sa internet malakas. Move with Tapos dito positivity naman sa and settings optimism. ng ating, OBS, hindi ko Let go. Bakit bigla Okay. na lang yan Give your all for the country. Lahat ng gagawin natin, hindi para sa atin, kundi para sa bayan natin. Let's make this happen. Dalawang natin to. The surveys are telling. So we just have to push harder. Yes. Push harder. Huwag kayong titig. Pagka you are facing adversity, hindi kayo nag-iisa. Ako si Mayor Sebastian Duterte ng Davao City, kasama nyo. Magandang hapon. Allahu Akbar. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Vice President! Maraming salamat and God bless you all. Kita niyo mga kababayan, bakit napunta doon? Huwag niyong pahirapan yung Mga kababayan, di ba? Allahu Akbar. Pagka sinasabi na kay Vice President Sara Duterte na wala, tingnan nyo, dito, ito na yung sinasabi ko sa inyo noong pa, mga kababayan, na kami pong mga vloggers ay mayroon pong nangyayari. Lalo kami mga Duterte supporters. Patunay lang po ito. No? Kita nyo Kita nyo talaga, pinakita ko sa inyo kung ano. Kaya ngayon mga kababayan, ang gagawin ninyo, minsan kasi sinasabi ng iba, hindi daw po nag-notify. Lahat kami ng mga Duterte supporters, talagang pansin namin na kahit alam namin na magte-trending po ang mga video, hindi po nagte-trending. Pansinin nyo ngayon, hindi na kami nakaka 100,000. Dati tingnan nyo, di ba, ang lalaki ng mga views namin. Sa live ko nga maabot ng 14,000, 15,000, 20,000, 30,000. Di ba? Live yun So, nabanggit na naman ni Mayor Baste, na-focus tayo dito sa social media. Dahil ang mga mainstream media, hawak na po talaga nila yan. Sorry. Liban na lang sa Isiminay at saka sa Net 25 siguro. Hindi ko alam sa iba pa mga estasyon, mga kababayan. Pero sa totoo lang, hindi naman siguro yung iba, no? Kaya lang, nakita po talaga natin na ang kalakas ng Duterte nandito po sa social media. Kaya ngayon, kita nyo habang nagtitake tayo ng video na ito, ongoing, wala akong ginagalaw, nakikinig lang tayo, biglang nawawala ang sound ni Mayor Baste. Chinik natin ang internet, napakalakas. Di ba? So ang gawin natin mga kababayan, pag ganito po, alimbawa, hindi kayo nag-notify. Alam naman po ninyo si Bimar, araw-araw po yan nag-upload, dalawang video. Check nyo na lang po lagi. Pag hindi po nag-notify, hanapin nyo lang BMR channel. Okay mga kababayan, yan po ang ating napag-usapan. Ano po ang inyong masasabi dito sa video na to? At ano po ang inyong masasabi na nagkaisa na po, pinagkakaisa na ni Mayor Baste Duterte ang lahat ng mga Duterte supporters. Kaya ito ay mga vloggers at mga grupo. Malalaking grupo po ito mga kababayan. Ito na nga po ngayon ang naganap kahapon na launching ng Rage Coalition. Okay? So muli mga kababayan, sa sunod na po tayo magbatian, mag-shoutout kasi nga po pumunta po tayo sa Birada, Aquila, Pilipinas mga kababayan. Sa susunod ulit, comment pa rin kayo dyan, pa-shoutout at pakilagay inyong lugar kung taga-saan kayo at ang atin po mapag-usapan kung ano po ang inyong masasabi. Maraming salamat Pilipinas as always. Bye-bye po mga kababayan.